Samantala sa ibang balita, pinangunahan po ni Pangulong Aquino ang pulong ngayong araw ng NEDA Board ukol po sa mga proyektong pangkaunlaran sa bansa. Ngunit bago po ang pulong, isang panalangin naman ang kanilang inialay para sa mga nasawing miyembro ng PNP SAF at para po kay Pangulong Aquino. Ang detalye yan, alamin natin mula sa aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat mula sa Malacanang live. Maraming salamat, Kirby. 3 oras nang tumatagal ang NEDA Board meeting na ipinatawag ni Pangulong Aquino ngayong araw. Kanina nga alas 10 ng umaga ito nagsimula sa Aguinaldo State Dining Room ng Malacanang. Sinimulan sa pag-aalay ng panalangin para sa kabayanihan ng mga nasawing PNP Special Action Force at kapayapaan sa Mindanao ang board meeting ng NEDA sa Palasyo. Recommending our fellow public servants, the 44 members of the Philippine National Police Special Action Force who died in Mindanao while discharging their sworn duty to serve and protect the people. Please assuage the grief of their loved ones they left bereft. We pray that you bless their heroism and see it fit that their ultimate sacrifice contributes to achieving lasting peace in our country, especially in our long-troubled communities in Mindanao. Nag-alay din ng panalangin ang lahat para kay Pangulong Aquino. We also commend to you our President. Please continue to give him the strength to lead us through these difficult times. Matapos ang ginawang meeting ng NEDA Board Nobyembre noong isang taon, muling nagpatawag ang Pangulo ng pagpupulong para talakayin ang mga ipinatutupad at ipatutupad na plano at programang pang-ekonomiya ng bansa. Layo ng pagpupulong na maramdaman ng bawat Pilipino ang natatamasang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. We ask you to bless this undertaking and help us make the development we are enjoying felt by all our fellow Filipinos, especially those who belong to the most disadvantaged sectors of our nation. Please shine upon us the light of your Holy Spirit, enlighten and guide us toward the best means to make this possible. Oktubre noong isang taon, inaprubahan ni Pangulong Aquino ang ilang proyektong pang-infrastruktura na nakalinyang ipatupad ng DPWH ngayong taong 2015. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, sisimula na ngayong Abril ng DPWH ang pagtatayo ng Senator Hill Puyat Avenue, Makati Avenue Paseo de Rojas Underpass Project sa Makati City. Nagkakahalaga ito ng 1.27 billion pesos na layong maibsan ang paninikip ng daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Nakatakda ring ipatupad ngayong taon matapos aprubahan ng NEDA Board ang pagtatayo ng 3 grade-separated interchanges sa Quezon City. Si Pangulong Aquino ang chairman ng NEDA Board, vice chair naman si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Mga miyembro nito ang mga cabinet officials, ang pinuno ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines na si Governor Alfonso Umali Jr. at si ARMM Governor Mujib Hataman. Sa mga sandaling ito, Kirby, ay nagpapatuloy pa rin ang pagpupulong ng NEDA Board. Ito lamang ang nasa schedule ni Pangulong Aquino ngayong araw, kaya may posibilidad na magtagal ito maghapon katulad ng mga nagdaang NEDA meeting. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.